Nasa gitna pa ng laban kontra dengue ang lungsod ng Quezon matapos ideklara ang outbreak doon. Pero kailangan na rin itong isabay ang laban sa tigdas o measles matapos dumapo sa 57 tao mula Enero hanggang February 26. Mahigit triple ito ng kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang confirmed cases dito ay nasa 20. No? Ibig sabihin, napadala na, kuhaan natin ng dugo at napadala natin sa RATM for testing. So nag-confirm yung ating diagnosis dun sa kanila. Ang mga kaso ay nakikita sa mga bata, no? Na less than 1 year old. Ang common denominator daw ng mga tinatamaan. Walang mga bakuna yung mga bata. So na-miss nila yung pagpapabakuna. No? So ang malaking porsyento dun sa mga nakita natin na inimbestigahan natin, nasa 32% of those na pwede ng bakunahan ay wala talagang bakuna, no? Kahit isa. Hanggang ngayon, wala pang naitatalang nasawi sa naturang sakit. Kagandahan sa magandang surveillance system. So nare-report sila agad, nakikita sila agad sa community at namamanage ng maganda. So yun kasing pinaka-importante doon. Paalala ng mga eksperto, kung di pa nababakunahan ang mga anak, mainam na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Pwede naman daw maulit basta may pagitan ng mahigit 1 buwan mula ng huling bakuna. So, ang importante talaga ay mabantayan siya mabuti at gaya ng ginawa natin sa dengue, kung kinakailangan kaming mag-announce uli ng outbreak ay mag-a-announce po tayo. Dapat ding bantayan ang mga sintomas ng measles para maagapan. Una, lalagnatin yung anak, tapos merong ubo, sipon, tapos yung conjunctivitis o yung nagluluha yung mata. No? So yun. Tapos magkakaroon ng mga rashes sa katawan. Pag ganun, dali na sa health center. Pagka ganun, dapat madala na sa health center.